Alam niyo po, may mga pagkakataon po na ang mensahe po ay instructional, nagbibigay ng direction, nagtuturo kung ano ang ating mga gagawin. Subalit sa hapon pong ito, ang nais ko pong ituro, ibahagi po sa inyo ay prophetic in nature. Meaning, nais ko pong magpahayag sa hapon pong ito ng isang mensahe na ako po ay naniniwala pwedeng makapagpabago ng takbo ng atin pong mga buhay because the Word of God is powerful. The Word of God is alive. The Word of God is sharper than any double-edged sword. Amen? So sa hapon pong ito, ihanda po natin ang ating pong mga puso at nawa po ay ma-activate ang ating pong pananampalataya. Binigyan ko po ng title, ang topic po natin, Impossible is Possible. Alam niyo po, bilang mga tao, maraming mga bagay ang imposible po sa atin. Because we are so much limited. Siguro nandito ka ngayon, meron kang pinagdadaanan na mabigat na problema. Pagsubok. At dahil sa sobrang bigat ng problema mo, para bang imposible na ang solusyon. Nawawalan ka na ng pag-asa. Pero tatandaan po natin, ang pinagdadaanan, kaya yan tinatawag na pinagdadaanan, kasi dumadaan ka lang. Amen? Huwag po tayong maniniwala na yung problema na yan ay permanente na. Parang hindi na mawawala, kaya parang feeling natin, imposible na. But let us believe this afternoon na ang sinabi po ng Bible, the Bible said, with God, nothing is impossible. Ang lahat po ng bagay ay posible sa Diyos. Ang imposible po sa atin ay posible po sa ating Panginoon. Walang panalangin na malaki, walang problema na lalaki pa sa ating Panginoon. Amen. At sa hapon pong ito, tutungo po tayo sa salita ng Diyos and let us allow the Word of God to inspire us, to give us hope. At nais ko pong magtungo sa Old Testament in the book of 2 Kings, chapter 7, starting verse 1. At para po ma-appreciate po natin ang kwento po na atin pong pag-aaralan ngayon, babasahin at pag-aaralan, gusto ko pong maunawaan natin kung ano po ang nangyari, ang pangyayari dito po sa 2 Kings chapter 7. Ang Samaria po, ang city ng Samaria, sa pagkakataon pong ito ay meron pong malaking pagsubok. Meron pong labanan na nangyayari between Syria and Samaria. Nais pong sakupin ng Syria ang Samaria. Subalit, nahihirapan po silang ito ay pasukin because of the wall. By the way, I want you to know, especially in the Old Testament, if they want to protect their city, ang protection po na ginagamit po nila ay wall. Naalala niyo po, during the time of Moses, in the book of Exodus, nung sila po ay lumabas sa Egypt, and after 40 years, nung nasa paanan na sila ng land of Canaan, ang malaking challenge po sa kanila is to penetrate the great wall of Jericho. So dito po sa kwentong ito, ang Samaria po ay napapaligiran ng pader ng wall, and because of that, hindi sila mapasok ng mga Arameans, ng Syria. Ang ginawa po ng Syria, pinaligiran po nila ang Samaria. Na ang kanilang strategy, walang makakalabas at walang makakapasok. At ang nasa isip nila, darating yung time, mauubusan din sila. Mauubusan sila ng supply, mauubusan sila ng provisions, mauubos ang mga pangangailangan nila. Malaking problema po yon. Amen. Sino yung nandito ka ngayon, naubusan ka na? O maring nandito ka, Pastor, hindi pa nauubos.
pero mauubos na. At kapag tinitingnan mo, nag-a-analyze ka, parang wala ka ng pagkukuhanan. Impossible. But with God, all things are possible. Amen. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, walang imposible kay Lord? Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, with conviction? Alam nyo, makapangyarihan po ang declaration. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, with conviction, hindi ka mauubusan? Alam nyo, kaya po yung ibang mga kabataan, batang-bata pa, nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, kasi feeling nila mauubusan. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, hindi ka talaga mauubusan. Alam nyo po, dito po sa Samaria, nagkaroon po ng tinatawag na great famine, severe famine. Ito po yung atin pong babasahin ngayon. At dahil po, doon sa taggutom na nangyayari, kahirapan na nangyayari sa Samaria, yung hari po ng Samaria, dumating siya sa point na sinisisi na niya ang Diyos. At napagtuunan po ng galit yung prophet. Ang ginawa po ng hari ng Samaria, siya po ay nagpadala ng kanyang mga alagad para pugutan ng ulo si Prophet Elisha. At ito po yung tagpo na babasahin po natin. Kaharap na ni Elisha yung mga pinadala ng hari, nandun na rin po yung hari ng Samaria. Tingnan po natin dito po sa 2 Kings chapter 7, starting verse 1. Elisha said, "Hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria." Mga kapatid, hindi ko po alam ang conversion, pero po ito ang alam ko. Yung mga bilihin doon, especially yung pong may kinalaman sa pagkain na kailangan nila. Ang sinasabi po dito ni Elisha, ababa ng sobra ang presyo. But remember, dahil po dun sa tinatawag na severe famine, ito po ang nangyari. Because of the severe famine, the demand is much greater than the supply. Alam niyo po, yan po ay fundamental concept in economics. Demand and supply. Of course, wala na pong nakakapasok na mga supply sa Samaria. At dahil wala nang pumapasok na supply, meron pong mangyayari. Tataas ang ano? Tataas po ang demand. At pag tumaas po ang demand, what do you think will happen? Mag-shoot up din ang ano? Ang price. Severe famine. Actually, hindi lang po yung supply ay kulang, mauubos na. Parang una-unahan na lang. Kung sino ang pinakamataas na presyo, parang ganoon na po yung nangyayari dito. Sa kanya ko ibibigay. The demand is much, much, much greater than the supply. Ito po ang situation. Dito po sa binabasa natin sa 2 Kings chapter 7. Na para bagang wala na pong pag-asa. Na para bagang yung mga tao na nasa loob, imposibleng mabuhay pa sila. And then ang sabi po dito, sa atin pong binabasa sa verse 1, ang sabi po ni Elisha, "Hear the word of the Lord." Praise God. Sa mga pagkakataon na parang wala ng pag-asa, sa mga pagkakataon na parang bagsak na ang sitwasyon, parang nandoon ka na sa lowest point, the word of God is available. Amen. Mabuti na lang po. Ang salita ng Diyos ay palaging available, nakalaan para sa atin. Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon. Praise God for His word. Kaya lang po gusto ko pong bigyan ng pansin, ang sabi po dito ni Elisha,
hear the word of the Lord. Napakahalaga po na matuto tayong makinig. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, palaging available yan. Wala pong problema sa salita ng Diyos. Ang nakakalungkot po, marami pong mga tao, kahit na mga mananampalataya, hindi sanay makinig. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig ka. Alam niyo, may mga pagkakataon po, meron tayong pinakikinggan, pero wala tayong naririnig. Siguro nandito ka ngayon, may nag-invite sa'yo. Hindi ko po alam kung paano ka in-invite. Maybe this is your first time to be here. Ang tagal ka nang ini-invite, kinukulit, pinipilit, blinakmail ka na. Para lang makarating ka dito. Pero maaaring sa hapong ito, may pinakikinggan ka. Pero wala kang naririnig. Na pagkatapos nito, pag uwi mo sa bahay, tinanong ka, ano nangyari? Ayun, may pinuntahan ako doon. May tugtugan, may mga gumaganon-ganon sa... Anong natutunan mo? Meron dong nagbigay ng mensahe, pero hindi ko na maalala. May napakinggan ka, pero wala kang narinig. Ang sabi dito ni Elisha sa mga taong nandun, hear the word of the Lord. Napakahalaga po pala na naririnig natin ang tinig ng Panginoon. Kakausapin niya po tayo. That is why, ang sabi ko po kanina, this is a prophetic message. Ang sabi ng Romans chapter 10, verse 17, so then faith comes by what? Hearing. And hearing by the word of God. Alam nyo, mga kapatid, when you became a Christian, when you made Jesus Christ the Lord and the Savior of your life, may diniposito ang Panginoon na pananampalataya sa iyong espiritu, sa iyong pagkatao, at yung pananampalataya na yan, na may mga pagkakataon na naging passive. Pero once na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya na yan ay na-activate. Because faith comes from hearing and hearing. Makinig ng makinig. Pwede mo bang sabihin ulit sa katabi mo, makinig ka. Ano po yung salita ng Diyos? Ano po yung word ng Panginoon? Ang sabi po dito ni Elisha, about this time tomorrow, a seah of flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Ano po ang sinasabi dito ni Elisha? Ang sinasabi po dito ni Elisha, yung napakamahal na presyo ng mga bilihin, because of the demand, bababa yan. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig pong sabihin ni Elisha, the supply will become greater than the demand. Ang ibig pong sabihin ni Elisha sa salita ng Diyos, mababaliktad ang pangyayari. Wow. Nais ko pong sabihin sa inyo, kayang baliktarin ni Lord ang mga pangyayari sa buhay mo. Baka po hindi po nyo naintindihan ang sinabi ko. Ang sabi ko po, may kakayanan si Lord na baliktarin ang mga pangyayari sa buhay mo. Amen. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng amen? Ang ibig sabihin ng amen, akin yon. Ang ibig sabihin, you agree. And that word is for you. Kiniklaim mo. Amen? Kayang baliktarin, may kakayanan si Lord. He is not just a powerful God, He is the all-powerful God. May mga bagay sa buhay natin, seems impossible. Kayang itwist yan ni God.
Yung impossible gayang gawin ni Lord na possible. Alam niyo po ang ibig sabihin dito ng salita ng Diyos, yung sinasabing the supply will become greater than demand. Ang ibig pong sabihin nito, you will have plenty. Baka po hindi nyo naintindihan. Uulitin ko po. Ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, you will have plenty. Lord, lahat ng nag-amen, gawin mo nga sa kanila. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ay may kakayanan na tuparin ang kanyang mga salita. Alam niyo kung paano mag-operate si Lord? Ito po ang sabi ng Biblia, Psalms chapter 37 verse 18. Tingnan po natin ito. Ang sabi po dito, the days of the blameless are known to the Lord. And their inheritance will endure forever. Alam niyo, ang Panginoon po, if you are a child of God, meron kang mamanahin kay Lord. Minsan siguro sa biological parents, nandito ka ngayon, iniisip mo, naku, mukhang wala na akong mamanahin. O baka ikaw may minana ka na. At ang minana mo, ang problema, ang minana mo, utang. At ikaw ang magbabayad. Pero alam nyo kay Lord, meron kang mamanahin kay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, tagapagmana ka. Sabihin mo nga sa kanya, bigatin ka, Brad. Bigatin ka, sis. Ang sabi ng verse 19, look at verse 19. Ang sabi ng verse 19, in times of disaster, they will not wither. In days of what? Famine, they will enjoy plenty. Wow! Alam niyo po, may mga taong may plenty, pero hindi nila na-enjoy. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, you will enjoy plenty. Hindi niyo po naintindihan. O ulitin ko po. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, you will enjoy plenty. Lord, lahat ng nag-amen, mangyari nga sa kanila. Palakpakan nga natin si Lord. Praise God! Grabe, napakabuti ng Diyos! Ang nais ng Panginoon, hindi lang tayo managana, pero ma-enjoy natin yung kasaganahan na ibinibigay niya sa atin. Pero alam niyo po, dito po sa kwento na ito po yung challenge. Ang challenge po ay ito, the Word of God versus the present reality. Grabe, pagka nakatanggap tayo, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ng pangungusap ng Panginoon, and then titignan natin yung present condition. May mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Ano po, ito po ang natutunan ko. Ang taong nag-aalinlangan, palaging mangangailangan. The Word of God versus the present reality. Gusto ko pong ipaalam sa inyo kung gaano po ka-worse yung situation ng 2 Kings chapter 7. Dahil bago po ang 2 Kings chapter 7, ito po, revelation ito. Before 2 Kings chapter 7 is 2 Kings chapter 6. At tignan po natin yung verse 24. Ang sabi po dito, sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city. The siege lasted so long. Ang tagal po talagang inihintay na maubusan ang city of Samaria, that a donkey's head sold for 80 shekels of silver, and a quarter of a cob of seed pods for 5 shekels. Mga kapatid, alam niyo po, nung pong panahon nila, ang donkey, hindi po kinakain yan. Pero dumating sa point na wala na silang choice. Hindi ko po alam, sino po dito ang kumakain ng donkey? At ang alam ko po, ang pinakamura, isa sa pinakamuhurang bahagi sa hayop ay ang kanyang ulo. Kaya nga po yung gustong maglitsyon, makapaglitsyon lang. Maglilitsyon na lang ng
ulo ng manok. Grabe po yung situation po dito. Pagdating po ng verse 26, ang sabi po dito, as the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, "Help me, my lord, the king." The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you? From the threshing floor? From the winepress?" Verse 28. Then he asked her, "What's the matter?" She answered, "This woman said to me, 'Give up your son, so we may eat him today. And tomorrow, we'll eat my son.'" Look at verse 29. So we cooked my son and ate him. The next day, I said to her, "Give up your son, so we may eat him." But she had hidden him. Grabe. Dito po sa chapter 6. Ito po yung situation po nila dito. Nagkaroon na po ng cannibalism. Ano po, pag tinitignan ko nga po, ang Samaria, mas malala pa sila kaysa sa Pilipinas. May mga nakikita po ako ditong mga magulang, yung iba po ay mga basketball player na magulang paglaro. Pero nakakakita po ako talaga dito ng mga magulang, sino po dito nagkaroon ng pagkakataon na nakapag-isip ka sa sobrang kahirapan, sa sobrang gutom, kinausap mo na yung kapitbahay mo. Kapitbahay, gutom na tayo. Huwag kang maingay, baka marinig ng mga anak natin. Kainin na lang natin sila. Unahin natin yung anak mo. Mas malusog. Ako po naniniwala, wala pa po tayong ganitong karanasan. Kaya nga po yung pangako ng Panginoon dito sa Samaria, yung salita ng Panginoon, very powerful. Kung titignan natin yung present reality. The Word of God versus the present reality. Grabe po yung mag-uusap, o kaya mag-uusap na lang yung pamilya, sasabihin ganon, naku, gutom na tayo mga anak. I-donate mo na muna yung braso mo. Grabe po yung situation po nila dito. At ako po ay naniniwala may mga pagkakataon, hindi man ganito ka-worse. Pero pag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ng pangungusap ng Panginoon, ng pangako ni Lord, titignan natin yung sitwasyon natin. And panghihinaan tayo ng loob. Ito po ang challenge sa atin. Kanino tayo maniniwala? Yung sitwasyon mo o yung salita ng Diyos? Ito po ang challenge dito po sa mga taga-Samaria. Another challenge is the Word of God versus the Word of man. Pagdating po ng verse 2, the personal attendant of the king. Actually, nung tinaaral ko po ito, ang tinutukoy po dito isang kapitan. Hindi po ito isang mababang ranggo na tao. Isa po itong kapitan. Actually, ang pagkakadescribe po dito parang kanang kamay ng hari. The personal attendant of the king said to Elisha, "That can't happen. Not even if the Lord Himself were to send grain at once." Grabe po yan. Kinontra ng salita ng tao, salita ng Diyos. Alam niyo po, ang mahirap sa mga kumukontra sa salita ng Diyos, nang dadamay pa. Alam niyo po, ito pong military man na ito, pwede na lang siyang manahimik eh. Pwedeng alam niya, hindi totoo yan, hindi ako naniniwala dyan. Ang nakakalungkot, pinagsasabi pa sa iba. Naalala ko po, ako po ay nag-aaral, umattend po ako ng Bible study noon. Naalala ko po, may katabi ako eh. Kung ano sabihin ng Bible study leader, bubulong. Maniwala ako dyan. May bubulong, talaga lang ha. Minsan po, umi-amen ako, amen. Akala niya siya yung, nalilito na nga siya eh, kung kanino ako umi-amen sa kanya. Kasi tuwing magsasalita, meron siyang
Meron siyang comment. Pwede ngang gumawa ng commentary sa Bible kasi may mga comments siya. Alam niyo po yung mga kumukontra, at ito po ang challenge po dito. Yung kumukontra po dito, number 1, influential. Wow. Pag sinabi ng professor, ang tao ay nagmula sa unggoy. Hindi totoo ang divine creation. Ang totoo, evolution. Napatingin ka ngayon sa classmate mo. Munti ka nang maniwala. Bakit? Influential! Hindi lang siya influential, intelligent. Mga kapatid, hindi mapupunta ng palasyo yan kung iengot-engot. Matalino. Alam niyo, minsan yung kukontra sa salita ng Diyos, matalino. Pero mas matalino ang naniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, mabuti na lang, napakatalino mo. Mga kapatid, hindi lang siya influential, hindi lang siya intelligent, but intimidating. Alam niyo, minsan yung kukontra, yung pa yung makapalang mukha, yung pa yung matapang. Hindi totoo yan! Maniwala kami dyan. Kahit magpadala pa ang Panginoon ngayon, ganun po yung pagkasabi dyan. May tapang po yan, may angas. Grabe. Anong sabi sa kanya ni Elisha? Hinarap din po siya ni Elisha. And I believe tinignan siya sa mata. At ang sabi po ni Elisha, you will see it happen. But you won't get to eat any of the food. Makikita mo mangyayari. Pero manigas ka. Hindi, wala pong ganon. Hindi ka makakakain. Grabe, ito po ang na-realize ko. Ang mga taong hindi naniniwala, walang mapapala. Sabihin mo nga sa katabi mo, maniwala na talaga tayo. Meron po akong testimony sa inyo. Nagkaroon po ng pagkakataon na kami po ay nakatanggap ng blessing. At kami po ay bumili ng lupa. Hindi po kalakihan, 40 square meters lang. At may natira pa pong konting ipon, sabi, ipagpatayo natin ang bahay. So ang nangyari po noon, sinimulan po, may istruktura na, malapit na pong matapos, bububungan na, and then God spoke to us. Meron pong conviction, may impression ng Panginoon na itigil. And then, meron po akong nabasa coming from God's Word in Proverbs chapter 24, verse 27. At ito po yung sabi, finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house. Alam niyo po ang rema word sa akin ng Panginoon ng time na yun, stop! Kinausap ko po si Pastora, sabi ko, itigil na muna natin ang pagpapagawa ng bahay. Sabi niya po, ha! Hindi naman po sinabi yan. To make the long story short, tinigil po namin, may mga kumausap sa amin, ituloy niyo yan, sinimulan niyo na eh. Alam niyo ba na ang presyo ng mga materyales, taon-taon tumataas ng tumataas, habang hindi pa mataas, habang mura pa ang mga bakal, kasi noong time, medyo, may nagkaroon po ng pagkakataon, bumaba, tapusin niyo na. Konti na lang naman. Kaya lang may word si Lord. Stop. And after a while, makalipas po ng ilang panahon, na-invite po ako ng magpastor sa isang napakagandang church. Ang CRCC. At dumating po ang pagkakataon, yung natira naming pera, inilagay na lang po namin sa gawain ng Panginoon. Naalala ko noon, nangangailangan po ng aircon. Ang CRCC. Kinalimutan na po namin yung bahay. Hanggang ngayon po, hindi pa tapos yun. Pero alam niyo po, meron kaming bahay ngayon, 9 times bigger.
the Word of God is true. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Grabe! Mas piliin po nating sumunod sa salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Paano po tinupad ng Panginoon ang kanyang salita dito po sa kwento? Tayo po ay magtungo sa verse 3. 2 Kings chapter 7 verse 3. Now, there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die?" Alam niyo po, nung nagsalita ang Panginoon, nung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Elisha, "You will have plenty." Nung sinabi po ng Panginoon, the supply will become greater than the demand. Siguro po yung mga tao nag-isip, grabe, sino kayang gagamitin ng Panginoon para mapagpala ang Samaria? Sino kayang gagamitin ng Panginoon para gapiin ng mga Arameans? Siguro yung hari. Siguro yung pinaka-talented. Siguro yung pinakamaraming pera. Siguro yung pinakamatalino. Siguro yung pinakamahusay. Siguro yung pinakagwapo. Siguro yung pinakamaganda. Pero dito po sa kwento, ang ginamit ng Panginoon yung mga outcast. Sabi po dito, there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. Sila po ay nasa labas. Hindi sila pwedeng sumama sa mga tao. Sila po ang ginamit. Hindi ko sinasabi na pag marami kang pera, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Hindi ko sinasabi kung ikaw ay gwapo, kung ikaw ay maganda, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, gagamitin ka rin. Pero ano po ang ibig kong sabihin po dito? Anong ibig sabihin dito ng salita ng Panginoon? God will use anyone who is willing to work where He is working. Alam nyo, hindi gagamitin ng Panginoon yung mga spectators. Walang mangyayari dun sa mga nagmamasid lang. Katulad po natin, may mga pagkakataon, nanonood tayo ng mga sports, basketball. Nakikita natin, ang galing mag-dunk, ang galing mag-dribble, ang galing. Pero tayo, nanonood lang tayo. Pagkatapos ng laro, feeling mo pagod ka. Grabe, ganda ng laro. Yung mga athlete, talagang physically fit, talagang pinawisan, ikaw, walang nangyari sa'yo. Feeling mo lang. Napagod ka rin, grabe, ganda ng laro talaga. Anong ginawa mo? Nanood ako eh. Alam niyo, ang gagamitin pala ng Panginoon, yung mga taong willing mag-involve. At ito po ang salita ng Panginoon na gusto pong ituro sa atin. God can use you. Hindi niyo po naintindihan. Paulitin ko po. God can use you. God will use you. Amen? Maaaring isipin natin, Panginoon, ganito lang ako. Ito lang ang kaya ko. Sa aming magkakapatid, hindi ako ang pinakamatalino. Merong pinakamatalino, may medyo matalino. Ako matalino lang. Pero pwede kang gamitin ni Lord. Sino ka pa man. Maging sino ka man. Amen? Ano pong ginawa ng Panginoon? Ito pong nakita ko po, ito pong 4 na ito na ketongin, dumating sila sa point na they are discontented. Yung bang ayaw na nila sa sitwasyon nila, sa kanilang present situation. Meron po silang 3 option. Tingnan po natin ito. Ang sabi po dito sa verse 4, if we say, we'll go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Parang sinasabi nila, nothing to lose. Alam niyo po, ang 3 option nila, number 1, retreat. Go back to the city. Pero pag sila po umatras, mamamatay din sila. Hello? Pwede po bang sabihin sa katabi mo, walang atrasan?
Ang Panginoon po, dinesign ang buhay natin to keep on advancing. Kita niyo po ang sasakyan. Dinesign ang sasakyan para ano? Umabante ng umabante ng umabante ng umabante. Amen. Hindi, pastor, umaatras din. Paminsan-minsan lang yon. Sa gear, ilan ang gear paatras? Alam mo, pastor, ang aking kotse, merong ano yan, primera gear, paatras. Meron ding ano, second gear paatras, third gear pa, walang ganon. Isa lang. Pero karamihan, ano na? Paabante. Pa-advance ng pa-advance. Amen? Anong ibig sabihin nun? Paginhawa ng paginhawa, payaman ng payaman, palago ng palago. Yun ang gusto ni Lord sa'yo. Ulitin ko po. Ang gusto sa'yo ni Lord, paginhawa ng paginhawa, payaman ng payaman, palago ng palago. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, payaman ka ng payaman, paginhawa ka ng paginhawa, palago ka ng palago. Wow! Yan po yung nais ng Panginoon sa atin. And mga kapatid, nothing to lose. Naalala ko po noon, ako po kasi ay isang theater actor. Gusto niyo po ng sample? Wag na. Naalala ko po noon, tumawag sa akin ng Itbulaga. Hindi ko sila pinapansin. Bigla pong nag-ring ang cellphone ko, sabi sa akin, ito ay Itbulaga. Actually, hindi nga Itbulaga yung pakilala nila, pero kami yung production ng Itbulaga, ang sabi sa akin, kailangan po namin ng mga theater actors. Sabi ko po, scam to. Sige nga, pakinggan ko nga. Tapos sabi sa akin, umuo na yung ilang mga kasama mo sa theater. Binanggit po yung mga pangalan. Mga kasama ko talaga sila. Sabi ko, kilala yung mga kasama ko. So ano pong kailangan kong gawin? Pumunta lang po kayo 8 a.m. sa Broadway Centrum. Manalo matalo, may 2,000 na kayo. Game po ako dyan. Nasa isip ko, nothing to lose. Kahit maglakad ako maghapon, wala akong mapupulot na 2,000. Amen? Very early in the morning, nandun na po ako sa Broadway Centrum. Nandun nga po yung mga kakilala kong mga theater actors. Nandun din po yung mga ibang theater actors na hindi ko kakilala. To make the long story short, inorient kami. May mga costume pa nga kami noon na suot. Pinag-costume kami. At pagkatapos po, yung game, mamimili ka ng number. Pag napili yung number mo, may question. So tumatakbo po akong ganun. May number akong inaalagaan doon eh. Swerte kasi yun, 7. So tumatakbo ako doon. Talagang tumatayo ako sa 7. Hindi ako napipili, ang napipili yung mga kakilala ko. Sinusubukan ko sagutin. May papatugtugin, ano ang title ng tugtog? Sino yung umawit? Talagang hindi ko po masagot. Ang alam ko, mga worship song. Sabi ko, hindi ko alam lahat ng tanong. Paano pag ako na? Sabi ko gano'n. Pagkatapos, sabi ko, makapagpalit nga ng number. So magpapalit ako ng number, yung kasama ko, may inaalagaan din na inunahan ko talaga. Pagtapak ko, umilaw, ako na! Sabi ko, grabe, tatanungin na ako. Pagkatapos, ang sabi po ng computer, pasok ka na! Hindi ko pa alam kung natatandaan nyo, meron pong ganung game. So, pasok na po ako. To make the long story short, 5 na lang po kaming natitira. Natanggal yung 3, 2 na lang kami sa grand prize. Praise God. Nakuha ko po yung second. 15,000 pesos. Yung pong grand prize, 200,000. Pero alam nyo, yung nanalo ng 200, pagkatapos niya manalo, tumawag siya sa cellphone. Yung nanay niya nasa hospital, nakakonfine, may cancer. Sabi ko, buti na lang, siya yung nanalo. Pero ako, may 15,000. Pinapaalam ko na talaga sa'yo, yun yung nangyari nun eh. Hindi, alam niyo po yun. Pag uwi ko, dala-dala. Alam niyo po, pag nakakapanood ako ng mga contest, yung pong mga contestant doon, meron ng 100,000 sigurado na, pero pwede pang manalo ng 2 million, pero pwedeng mawala yung 100,000. Nasa isip ko, ako ilalaban ko yan. Bakit? Nothing to. Isipin mo, pumunta ka doon, wala ka naman talagang Baka ang pera mo lang pamasahe.
Alam niyo, ito po yung situation nito pong poor leper. Dissatisfied, discontented. Gusto nila yung mangyari sa buhay nila. Kung hindi kami kikilos, walang mangyayari. Mamamatay kami. Pag nag-retreat kami, umatras kami, mamamatay kami. Pag kami ay umabante, papatayin din kami. Pero merong maliit na percentage, possibility, na kami ay mabuhay. Sino po yung nandito ka ngayon? Nakikita mo may maliit na possibility na ikaw ay magtagumpay. O baka nga, it's impossible. Pero dahil alam mong may Diyos, impossible is possible. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Praise God! Tapos na po ako sa introduction. Pupunta na po tayo ngayon. Sabi po ng verse 5, At dusk they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, not a man was there. Nagulat po sila. Siguro inahanda na nila yung sarili na nag-uusap sila. Pag malapit na doon, bahala na. Kapag bigla na lang may sibat, pag bigla na lang may pana, pag bigla na lang may sumugod sa atin, bahala na. Pero pagdating po nila, doon sa boundary ng camp, tahimik, walang tao. Verse 6, look at this. For the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. So that they said to one another, Look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us. Ito pong mga Arameans ito, nung paparating yung 4 na ketongin, ang narinig nila, grabe, libu-libong mga kabayo, mga chariots, mga sundalo, ang susugod sa kanila. Alam niyo po, ang hero dito po sa kwento na ito, not the poor lepers. Kasi ang sabi po dito sa verse 6, for the Lord. Alam niyo po, pag ang pinag-uusapan natin, yung mga imposible, wala na tayong magagawa, wala na magagawa ang tao. Ipagkatiwala na natin kay Lord. Amen? May mga imposible ba sa buhay natin ngayon? May mga pangarap ba tayo na kinalimutan na natin kasi mukhang imposible? Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Look at verse 7. Sabi po dito, ito po yung nangyari sa mga Arameans. So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Na itong mga Arameans na ito, sa sobrang takot nila nagtakbuhan na. Nakalimutan ng kunin yung mga mahalagang bagay, yung kanilang mga ari-arian, mga gamit. Pati mga kabayo nila, iniwan nila. Alam mo, kung ikaw gusto mong tumakas, may kotse ka, bakit ka tatakbo? Kunin mo yung susi mo, paandarin mo yung kotse, kumarurot ka. Ito po, nandun yung kotse, iniwan, tumakbo na lang. Alam nila ang paparating, nakasakay sa mga kabayo. Aabutan kaya sila kung tatakbo sila? Yes. Kinonfuse na sila ng Panginoon. May pagkilos si Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may pagkilos si Lord sa buhay mo. Verse 8, the men who had leprosy reached the edge of the camp and entered one of the tents. They ate and drank and carried away silver and gold and clothes and went up and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Grabe, paulit-ulit, pumapasok sila sa tent, kakain, iinom, makakakuha ng mga mahalagang bagay, itatago. Nag-uumapaw, sumusobra-sobra. Plenty. Sabi mo nga sa katabi mo, you will have plenty. Sabi mo nga sa katabi mo, you will enjoy plenty. But look at verse 9. Dito na po tayo matatapos. Sabi po ng verse 9, finally, they said to each other, this is not right. Sabihin nga natin, this is not right. Anong hindi tama? This is a day of good news and we aren't sharing it with anyone. If we wait until morning, some calamity will certainly fall upon us. Come on, let's go back and tell the people at the palace, mga kapatid, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Plenty. Overflowing, more than enough. Ano po ang purpose? To share it. Ako po naniniwala ang Panginoon po magre-raise up ng mga multi-millionaires sa CRCC. Hindi nyo po naintindihan, uulitin ko po.
Ako po ay naniniwala na ang Panginoon ay magre-raise up ng mga multi-millionaires sa CRCC this year. Panginoon, lahat ng nag-amen, tumugon ka nga sa kanilang pananampalataya. Amen? Siguro nag-isip ka, paano? Ako po, ito po ang natutunan ko, ang nagpapayaman si Lord. Ang sabi po ng Bible, ang Panginoon, He gives us the anointing, the ability, the power to gather wealth. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, bagay sa iyo ang mayaman. Dito na po tayo magtatapos, and then we will pray. Isaiah chapter 55 verse 10, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Look at verse 7, mga kapatid. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang sinabi niya ni Lord, sinabi niya na. Tutuparin niya. Amen. Ito lang po ang hamon. Handa ka bang maniwala? O ang paniniwalaan natin yung sinasabi ng mga tao? Ang paniniwalaan natin yung sitwasyon natin? O paniniwalaan natin ang salita ng Diyos? At ako po ay naniniwala sa hapong ito. Ang hinihintay ng Panginoon ay ang ating tugon. Handa ka bang tumugon sa hamon ng salita ng Diyos? Nais ba nating maging katulad nitong 4 na ketongin? Nag-involve sila. At sila ang unang nakaranas. Alam niyo po, yung aking pong dinideklara na 15 millionaires, ang ibig sabihin lang po nun, first 15. Tanungin mo nga yung katabi mo, kasama ka ba doon? Let us close our eyes and let us come to God in prayer. Hallelujah.